Magandang gabi sa inyong lahat at ito may pag-uusapan na naman tayong pangyayari dito sa ating bansa, sa Pilipinas at alam naman natin na grabe ang gulo na talaga dito sa Pilipinas. Ibang klase, ibang klaseng kaguluhan na hindi natin maintindihan kung bakit nangyari ito. Siguro malalagpasan rin natin 'to pagdating ng araw o hindi ngayon nga hindi sa ngayon, baka sa 2028 mawala na yang mga salot dito sa gobyerno. Yun, reaksyonan natin yung video na tungkol sa impeachment ni VP Sara. Yun. Impeachment ni VP Sara na niluluto ng mga congressman. Alam naman natin na binabayaran lang yung mga ibang congressman at ang alaman pa nga natin sa mga balita na sobrang laki daw ng sobrang laki ng bayad. Maabot pa nga daw sa 150 million. Antakin mo, 150 million para lang sa isang pagpapa-impeach sa Vice President. Inuubos talaga nila ang pira natin. Kaya kagaya ko, kayo, dapat talaga tayong mag-ingay o magkomento dito dahil tax natin yan. Tax ng bayan yan. Lahat tayo dito may pakialam. So, ayun. Reaksyonan natin tong video ni isa sa mga idolo ko na si Banat Bay, na si Byron Cristobal. Ayan, kinasuhan na nga ni Nato Pasio at Congressman Alvarez at yung iba pa na Jimmy Bundok at kinasuhan na nga nila si Tambaloslos na para mapanagot sa mga anomalyang ginagawa nila sa BICAM at sana naman mapanagot sila. Ito nga, umpisahan natin panoorin ang mga reaksyon ni Banat Bay at magkomento na rin tayo. So sa hindi pa naka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe kayo at lahat tayo makialam dito sa mga issue ng bayan at gaya ni Banat Bay, sana siyang maging boses natin at ako para maparating natin sa ating mga kababayan na kung paano ninanakaw ang pira ng ating bayan. So yan, panoorin natin ang video na to. Sa inyo mga kababayan, ako po si Banat Bay at ito pagkikwentuhan natin, pag-usapan natin na tila makukulong na ho itong si Romualdez ha. At yung iba pa niyang mga kakunsya. Sanang makulong na yang si Romualdez dahil ito opinion ko to. Siya lang talagang nag-iisang politiko na ganyan ang ginagawa. Parang para-para pa lang talagang karapalan niya. Sana magdilang anghel ka Banat Bay. Makulong yang damonyo na yan. Tsaba. Mukhang himas rehas na ho si si paano kaya kasi marami silang kinasuhan. Kayo naman, wala naman ako sinasabing iba. 'Di ba? Hindi kasi marami ho silang inasuhan, paano sila magkakasa sa bilangguan kung sakasakali, 'di ba? Pero alam mo, kung sa ibang bansa yan, grabe ho, maniwala ho kayo sa akin. Kung sa ibang bansa yan, talagang matindi ho ang parusa sa ganyan. At saka talagang baka hindi na nga umabot yan sa dun sa court judgment eh. Wala na siguro, baka ano na yan. Baka nag-resign na yan kasi alam mo naman sa ibang. Kaya kasi hindi sila takot dito magnakaw sa Pilipinas dahil walang bitay dito eh. Hindi pina-firing squad sa ibang bansa kasi binibitay nila yung mga magnanakaw, mga korap. Kaya ayun, takot yung magnakaw ng mga tao doon. Gaya dito na ang mga convicted pa nga yung nagko-convict ng mga inosente.
Baliktad yun dito, baliktad. Ibang bansa, meron pang delikadesa, oh, 'di ba? May honor pa sa kanilang natitira. Pero sa atin, wala, garapalan 'yan. Pero wag kayong magalala. Huwag kayong magalala mga kababayan. Sanay naman po si Romualdez sa mga ganyang klaseng kaso. Oh, 'di ba? Tandaan ninyo dun sa Okada, yung kaso sa Amerika. Oh, sanay na ho siya diyan. Oh, sanay na ho siyang kasuhan ng tila merong involved na pera. Ganyan no, sanay na ho si Romualdez sa ganyan. Hindi ko alam kung gawain niya na talaga yan noon pa, pero mukha. Hindi ako sure. Hindi tayo sure. Pero gayon pa man, pakinggan natin ano ba kasi nangyayari. Kasi ipapaliwanag natin yung tipong maintindihan natin lahat mga kababayan. Ipaliwanag po natin sa lingwahe na atin pong maiintindihan, mauunawaan at kung ano ba ang ginawa di umano yung alleged na ginawa ni Romualdez. Ano ba yung kinaso na yan at bakit siya at yung iba pang niya mga kasama, 'di ba? Paliwanag po natin 'yan. Kasi sabi nga nila, tayo ay malayang gawin ang lahat ng bagay ngunit datapat subalit hindi tayo malaya sa mga consequence nito. Ito nga ho ang nangyayari ngayon, okay? Ito, pakinggan natin si Pantaleon Alvarez at si Topacio. Pasok. Hindi po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinapamulan. Yan. Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa ombudsman, yung sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado sa gobyerno? Isa lang yung problema dito kay Congressman Alvarez is mahina talaga siya sa speech. Yung parang kabado siya, iwan ko. Yun lang yung nakita ko sa kanya. Pero okay, magaling siya. Magaling yung problema sa kanya sa akin. Yung parang alanganin sa sinasabi niya. Parang ganon. Yung pagsingit ng Ito naman, hindi nyo alam. Ano ba ginawa? Hindi pa ba obvious kung anong ginawa nila? Pambihira naman kayo, oo. Hindi. Nililinaw lang ka naman, Banat Bay. Masyado ka naman mainit eh. Hindi, nililinaw lang. Double reaction pala yung nangyari dito sa video ko. Nag-reaction si Banat Bay tsaka ako. So, ayun, okay lang yan. Sana maintindihan nyo. Ito, yung falsification of the documents, yan yung falsification, di ba? Falsification of document number 1 tsaka yung sa ombudsman. Yan daw yung mga ano ba yon? Ibig sabihin ng falsification of documents sa madaling salita sa Tagalog, palyado, mali pineke, parang ganun. Yung dokumento na peke kasi tandaan niyo, blanco, di ba? Pero yung pinapirma sa presidente hindi blanco. So anong klaseng dokumento 'yun, di ba? Peke ba 'yun o hindi peke? 'Yun ang sinasabi peke. Pangalawa, para bagang sabi doon sa ombudsman yung kaso na 'yon na kung saan sinasabi na naging dihado o nalugi ang taong bayan. Kaya may pananagutan sa ombudsman. Bakit sa ombudsman? Kasi nga pag sa ombudsman yun po ang nagpaparusa sa mga opisyal ng ating bayan. So parang sinasabi doon, because of you performing your duty, nadihado ang taong bayan. Tama nga naman, di ba? Tsaka yung ombudsman natin ngayon is magaling. Yan yung sumupla kay Castro nung si Martires. Ombudsman Martires, yan yung sumupla kay Castro doon sa confidential funds. Alam kasi ng ombudsman kung paano gamitin yung confidential funds. Kaya magaling yung ombudsman natin yan na si Martires. Dahil nga sa katarantaduhan di umano nila, yung alleged na kanilang kinakaso nila Pantaleon ay yung nadihado tayo doon sa PhilHealth, di ba? Zero budget. Yung mga nilipat na budget, isang nabanggit nga ni Bato. Narinig ko sa isang interview, pinaglaban daw niya yung modernization ng National Defense, yung Department of National Defense. Pinaglaban niya yung modernization nun. Tapos biglang pagdating dun sa final, dun sa BICAM, nabawasan. Galit na galit daw siya kasi parang sinasabi niya, anak naman kayo ng wewe.
Doon ko naalala yung sabi ni BP Sara noon sa interview ata niya yun sa wala na daw dahilan para makipaglaban siya sa kanyang budget sa 2025 dahil alam naman niya na 2 tao lang ang magdesisyon. Yung sa sinasabi niya parang si Martin Romualdez lang at si Saldico lang yung magkokontrol ng budget. Kaya ito ngayon nangyayari na, yung gaya ng BICAM, kahit anong hiring-hiring pa nila argumento na pagdating sa budget, ang desisyon lang yun is Saldico at saka si Romualdez. Yun yung nangyari sa BICAM. Kaya ngayon nagka-issue na nagkaroon ng blanco. Trabaho na nila yan. Oo. Pagkausapin ng China ang iingay ninyo, hindi, kailangan nating palakasin ang ating mga panlaban sa China, 'di ba? Kailangan natin i-modernize ang AFP para tayo makalaban, lumaban tayo, yung mga, 'di ba ganyan yung mga tarantadong mga congressman? Ang kala Propaganda lang kasi nila yang sa China. Alam mo namang propaganda nila yan eh. Wala namang nagbago sa China. Ang tatapang nila ngayon, nagkagulo na West Philippines, wala namang nabago. Mas peaceful pa nga yung dati sa Pangulong Duterte, mas peaceful pa. Malaya pa yung mga mangingisda na pupunta dyan sa West Philippines. Habang ngayon, kinataboy na sila. So, mas lalong naghihirap ata ngayon. Propaganda lang nila yan para ma-divert yung issue na para hindi mapansin yung mga pagnanakaw nila sa pera ng bayan. alam mong iingay, akala mo talagang concerned sila, pero nung BICAM report na daw, binawasan naman yung modernization ng ating national defense. Ibig sabihin yung AFP na yun binawasan. Yan nga yung sinasabi ko eh. Gusto nila makipaglaban sa China pero binabawasan naman nila yung budget dun sa modernization. Nangyari dun, di ba niloloko lang nila tayo. Ibig sabihin, alam mo, dito, yung mga salita lang ng mga tarantadong mga politiko na kesyo, lalaban tayo, kailangan natin tulungan ang ating AFP para sa kanilang depensa, para ipaglaban ng Pilipinas against China. Pero pagdating naman sa budget, hindi naman, binawasan pa. Diba? Ganun ho katarantado itong mga mga politiko natin sa bayan natin. Iba yung sinasabi, iba yung sa ginagawa. So, dahil dyan, merong pumapasok na parang sinasabi ni Pantaleon Alvarez at ng kanilang grupo na yan po ay nadidihado ang bawat Pilipino. Kaya pumasok ko yun sa ombudsman.
Okay, so naintindihan na natin ha. Tuloy natin. O, pasok. Imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Ang takin mo, 241 billion pesos. Sobrang laki niyan. Pero makita mo naman ng media, walang pakialam. Binabalita nila isa o 2 araw lang sa Bycam. Tapos balik na naman sila sa 125 million ni BP Sara. Kita mo ang bias na nangyari. Kaya ang mga tao galit na. Hindi tatagal itong isyo na talagang magkakagulo. Nagbabadya na ng kaguluhan dito sa Mindanao. Yan yung mangyayari dyan dahil ang mga tao sukang-suka na sa gobyerno eh. 241 billion yung anomalyang walang allocation. Tapos yung 125 million, grabe ang iingay nila. Talagang hindi mo maintindihan talaga ang gobyerno na to. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan. Oh, 241 billion. Ha? 241 billion daw ang anong parang dinaya. Kasi yan 241 billion na yan po yung inilagay doon sa blanco. So itinotal nila yung, ito yung, di ba, yung mga blanco-blanco dyan. Wala laman yan dati. Tapos, finil upan nila ang total 241 billion. Ha? Ito, pakinggan natin ulit. Oh. Sus, ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Oo, ang tanga naman nun, di ba? Hindi, ito seryoso kasi yun yung palusot ni Kimbo na, hindi, ano lang yan, kinurek lang yan, typo. Tsaka ang tanga naman talaga ng tao kung hindi pa magdududa dyan. Kung hindi pa maniwala na may kalukuhan dyan. Pero ako mismo nagtataka sa mga ibang mga vloggers o ibang mga media. Parang baliwala lang sa kanila. Parang wala lang. Iwan ko kung nabayaran o anong nangyari dito sa mga taong to. Typo lang yan. Pwede ba naman typo 241 billion? Ibig sabihin nun mga kababayan, inasa mo doon sa nag-e-edit lang nung budget yung 241 billion? Anong klaseng palusot yun mga kababayan? Iaasa mo sana kung piso lang yan, 2 piso, 100, di ba? Pwede pa eh. Pero kayo pa man syempre pera ng taong bayan yan eh. Yang 241 billion na yan, galing po yan sa utang na pinagbabayaran natin sa pamamagitan ng ating tax. So, Yung 241 billion, yan na siguro yung mga binayad nila sa mga congressman na kada pirma. Nag-post ata yan si Bato. Nabasa ko, nag-post si Bato na 150 million daw budget bawat pirma sa mga congressman. Yan na siguro yung binayad nila yung 241 billion na walang parang allocation. Yun talagang mahirap. Grabing nakawan. ibig sabihin, dehado talaga tayo dyan. Ibig sabihin, tayo po ay magpapagod para bayaran yung tax. Ako nga, kung umutang as much as possible. Ako hindi po, medyo nadala na ako nung kabataan ko. Yung utang ka ng utang sa credit card. Tapos pagka bayaran na, yung bill na, magugulat ka. Ako, iniiwasan ko talaga yan. Pero this time, may umutang para sa akin. Tarantado no? Mantakin mo. Tapos ako magbabayad. Tapos sasabihin mo yung 241 billion na yun. Galit nga tayo pag nagkumuha yung kapatid natin sa tindahan tapos sa atin pabayad. Galit nga tayo. Yan pang mga congressman na yan. At ang yaman, mayayaman naman sila. Bakit sila maglanakaw pa ng ganyan ka? Labing grapala naman. Nag-fill up lang yung technical group. Sino yung ginago ninyo, di ba? Yeah.
Ito yung matinding kawalangyaan na sinasabi nila. Ito yung matinding katarantaduhan na ginawa ho nitong mga congressman natin. Kaya tuloy natin to. O, tuloy. O. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan yun. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niyo lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification? Magbilang ka para alam mo. Biro lang. Bakit daw kasi 12 counts? Ito, ipapaliwanag ni pinakamatigas na abogado. Legislative law. Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Attorney. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang Ito rin yung problema nito, Pasyo. Ito rin isa yung masyado siyang madaldal eh. Sabi nga ng iba, more talks, more mistakes. Sana magdandahan naman siya sa... ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Ay, piso nga eh. Basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion. Yung singit, oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Naku po, patay tayo dyan. Anong singit kaya yan? Pambihira ito si Topacio. Ibig sabihin niya, Hindi, ano Banat, wala ko sinasabing masama ha. Hindi ko sinasabing masama yung gumaganon ha. Di ba ganun ang singit minsan? Gaganon mo, kakanon mo. Ang baboy mo, banat man. Gago! Hindi, baka kasi akala nyo pulburo ng ibig sabihin nun. Hindi ha. pansin nyo ba? Si Banat Bay, parang ang galing niya talaga mag-reaction eh. Ang perfect na perfect yung mga salita niya. Galing din mga asar. Iba talaga to si Banat Bay. Kaya idolo to eh. Yun po ay pag-amoy ng singit, di ba? Mga bata, mga ganyan, kumakaskas-kaskas, tas sisimple. Yeah? Ito naman ito si Atty. Topacio, pwedeng komedyante ito eh. Kasi seryoso siya, biglang bibitaw ng pung. Si ba? Alam niyo ba, ito lang meron lang ako ikikwento sa inyo ha. Alam niyo ba na ang 12 is a very significant. Alam niyo 'yon? 12 is a very significant symbol in the Bible. Number 12. Alam niyo 'yon? Ipapaliwanag natin. Yung number 12, ano yan? Symbol of faith, church, and divine rule. Di ba? Alam niyo kung ilang beses yan binanggit sa Biblia? 187 times. Binanggit yan sa Biblia. At alam niyo, isa nga dyan yung 12 sons of Jacob. Ayan. 12 as a representation of completeness and God's governance. Alam mo, napaka-symbolic po niyan. Yung 12 apostles, di ba? Napaka-symbolic po niyan. Sa Revelation, the number takes on eschatological significance. The New Jerusalem symbol of God's eternal kingdom has 12 gates. Grabe, guarded by 12 angels. And the walls have 12 foundations. Di ba? Adorned with the names of 12 apostles. Grabe ho. Hindi ho kasi magbabanggit ang Biblia ng aksidente, nabanggit lang. Ayan ho ay merong symbolism, yung 12. Alam mo nung ano ko nga ito, yung 12 counts na to. Parang ang dating sa akin. Ito realization ko lang. Hindi ko naman sinasabing definitely itong inano ng Panginoon. Pero sa akin, parang ito yung tatapos. Ito ang tatapos sa karir ni Romualdez. Tapos talaga dyan, sa kaso pa lang yan. Sa kaso pa lang ng mga ni Topacio at ni Alvarez. Mabigat yung kaso na yan. Problema lang kung mabayaran nila yung judge. Alam mo naman na billions yung nilakaw nila.
billions. Ikaw na judge ka, bigyan ka ng halimbawa. Hindi pa magbabago ang isip mo. Yun yung problema dyan. The completion, sabi nga di ba? Sabi doon sa Revelation, 12 gates. Ito yung completion. Pag sinabi mong 12, sakto, yan na yun. 187 times binanggit sa Biblia. It symbolizes something. Completeness, yan ang sinisimbol ng 12. Spiritual order instituted by God's across different covenants. So 12. Alam mo, ito lang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi ako pero may yan Sa tingin ko, ito yung balik. God's judgment on people na nandedehado sa kapwa nila. Kasi paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi ho natutulog ang Panginoon. Huwag ko kayo mawawala ng pag-asa kasi minsan, di ba, nakakaramdam tayo ng sana nga hindi natutulog yung Panginoon. Pag-asa pa ba bayan natin? May pag-asa pa ba ito? Talagang sagad sa korupsyon ang ating mga opisyal. Sagad sa Huwag ko kayong mawawala ng loob. Hindi po natutulog ang Diyos. Hindi ho natutuwa ang Panginoon pag meron hong taong nadedehado ng injustice. Pag merong naloloko. Dahil tandaan ninyo, lahat sa inyo mga kababayan, ako po si Banat Bay at ito pagkikwento. Kailangan mapigilan yung ganda. Dahil ako, sabi ko nga sa inyo, this is not about politics. Kasi iniisip nyo ba politika? Hindi. Kung politika yan, sana dumaldal na lang ng dumaldal, ginamit na the Bible of that 12. Naalala nyo yung may na-encounter ang Panginoon. Sabihin na natin takot. Hindi ko sinasabi yung piskal dito. Maaring yung mga piskal, yung mga judge, takot gumawa ng move ngayon. Kasi nasa kapangyarihan ho yung mga pagdidesisyonan nila, takot po sila. Usually, dinidelay nila yan, dinatawag nga nila dyan, dinidribble lang nila, hanggang matapos na yung nasa kapangyarihan ngayon. Yeah? Alam naman natin, in 3 years, hindi na speaker yan si Romualdez. Alam naman natin, even if kung tumakbo man yan, kasi alam natin, presidente na si BP Sara 2028, di ba? Kung tumakbo man yan, hahabulin pa rin siya ng justice. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman po sila yung mga judge po yung mga piskal medyo diyan nagkakalusutan diyan diyan medyo nagkakaan. Pero doon po sa husgado, diyan medyo talagang titingnan nila yung merits Titingnan talaga nila, sandali. Talagang may blanco This is a real document. Di ba? Hindi nila pwedeng i-deny yan. Kasi BICAM report yan, certified yan. Doon nagkamali yung yung mga tatanga-tanga nandiyan sa Congress Certified po yan, meron. Bakit nga naman? May blanco. Hindi nila naisip na bawal yun. Akala nila siguro, wala namang papansin sa atin, makapangyarihan naman tayo. Di ba? So, hindi sila pwedeng sandali. Blanco ito tapos sasabihin nila, ano na natin to? I-dismiss na natin yung case. Mantakin mo, pag-aaralan yan ng bawat Pilipinong nagtitake up ng law at mapabanggit yung pangalan nila na itong si judge ganitong naging desisyon kahit obvious na may blanco. Kaya hindi rin po sila basta-basta na nagdidesisyon ng masyadong malayo sa imposible, sa posible, di ba? Ano ibig sabihin? Minsan, yung mga judge, syempre, as much as natatakot, gusto nilang kumampi doon sa isang panig dahil sa nasa kapangyarihan nito, pero to the extent lang. Pag sobra na yung katarantaduhan, hindi na ho nila kayang pagtakpan. Di ba? Ang gagawin ho nila dyan, dinidribble na lang nila. Ibig sabihin, malamang sa malamang, para mawala na muna yung nasa kapangyarihan tapos dun sila magde-decide. Kaya nga sabi ko sa inyo, maybe
maybe not now, but this move, itong grupo na ito ay napakaganda. Dahil ako, sabi ko nga sa inyo, this is not about politics. Kasi iniisip nyo ba politika? Hindi. Kung politika yan, sana dumaldal na lang ng dumaldal, ginamit na lang. Huwag na tayo magsampahan ng kaso kasi daldalan lang naman ang labanan dito, palakasan ng boses. Di ba? Hindi ho eh. Ito po ay tunay na legal na away o laban. Kasi talagang, hindi. Huwag natin daanin sa daldalan. Dito tayo sa husgado. Punta tayo dito. Ito, pag-usapan natin. Ito ang ating, yan ang maganda. Kaya hindi ho ito politika. Mas politika pa po yung impeachment dahil mga kababayan, alam naman natin number games lang po yun. Diba? Kaya nga sabi ko nga, kung seryoso talaga kayo at sinasabi ninyo na may illegal na ginawa si BP Sara Duterte, ba't di nyo kasuhan sa korte nang magkaalaman? Hindi ko naman sa nilalait itong ating mga senador. Yung mga senador po kasi pag impeachment kasi, gaya ng sabi ni Banatbay, wala na kasing kahit nga mahina yung ebidensya. Pag impeachment kasi, butuhan kasi yan eh. Tama nga sabi ng iba na pampolitika talaga yung impeachment. Kaya kung sila mga congressman na gahaman sila, alam nila ang purpose ko lang kasi nila is wala na silang kalaban sa 2028. Gusto talaga nilang ipabagsak yung lahat ng mga Duterte allies. Yun ang plano nila, ipa-impeach nila yung leader natin na si BP Sara para anong tawag doon, discredit talaga yung mga Duterte ba. Yun, impeach lang talaga dahil alam ko babayaran nila yung mga senador para lang ma-impeach to si BP. Dahil walang basihan to sa ebidensya eh. Butuhan to ng mga politiko. Tayong judge. Marami ho sa ating senador, hindi naman po abogado. How are they going to know yung mga rules sa court? How are they going to judge na talagang matinding pag-aaral dapat nilang gawin? Hindi ho sila abogado. Pero gayon pa man, it is because bilangan lang yan eh. O sino kampi nito? Tansyahan yan o. Malalaman yan, tingnan ninyo. Malalaman yan pagkatapos ng 2025 election. Kung sino mas may hatak, yun ang kakampihan nitong mga senador na nasa gitna ngayon. Pag uobserba nila yan eh, sino kaya ang mas mananalo? Yung mga tao ni PRRD o yung tao ni Marcos? Ayan ang matinding usapin ngayon mga kababayan. So ibig sabihin lamang po nun, talagang diyan parang tatansyahin ngayon ito ng mga nasa gitnang senador, yung mga hindi re-electionist Kasi marami dyan, 12 pa yung hindi re-electionist dyan. So hindi nila alam kung saan sila boboto. Titingnan nila ngayon sino mas nanalo. Ibig sabihin na doon ang pulso ng taong bayan. Ganun ang tansya nila dyan. Kaya mga kababayan, ako, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sana ikampanya po natin. Hindi lamang po iboto ikampanya po natin straight. Diba? Straight po. Straight PDP po ang ating iboto. At yung mga guest candidate. Straight natin boto yung PDP para sa 2028 mas malakas na yung mga allies natin. Sinabato, BP Sara. Tapos, pagka 2025, para mapigilan yung impeachment, dapat talagang straight boto natin yung PDP. Idagdag natin yung mga 7 lang ata yung PDP, official. Idagdag natin yung mga nakusanada nating mga senador para maging allies na para sa galipinsa ni BP. So, ayun. Pagkita-kita na ulit tayo bukas dahil masyadong malalim na yung gabi. Bukas may pasabog tayo bukas na reaction na natin video. So sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo sa channel natin at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Ako pala si Moto King at Mix Video pala yung channel ko. Mix Vlog. Nagko-construction ako.
nagre-reaction video sa mga politika. Tapos, basta makita nyo sa channel ko yung mga mix videos. So, ayun lang muna mga boss, mga ka-Duterte, at kita-kita tayo bukas. Salamat.